Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo muna yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ay yung kabutihan sa aming buhay, ay yung katapatan, kadakilaan po, Panginoon. Lord, wala kang ibang nais, Panginoon, kundi pangalan mo lamang ang dapat namin itaas sa umagang ito. Lord, hinadalain ko po, Panginoon, sa aking pagsasalita. We need your wisdom, Panginoon, power, Panginoon, mula sa iyo. Lord, dalayan ko po, Panginoon, ang makikinig, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, pang maunawaan nila ang iyong buhay na sa at makatotohanan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siyempre, mula nagpapasalamat ako muli sa Panginoon sa naging matagumpay na ating gawain dito sa kanyang bahay-sambahan. Hallelujah. Okay, ang aking topic ngayon, kung mapansin nyo ito, yung, kaya po, napakahalaga po na tayo ay mayroong take note. Ayan, kaya kagabi talagang alam na rin po ninyo na halos pulot ang aking very busy, di ba? Sa ating gawain. So, napakaganda po na tayo nag-take note. Kaya kung mapansin po nyo ang aking dadalhin sa inyo sa umagang ito ay aking na-i-share din. Pero ang sarap balik-balikan ang salita ng Panginoon. Ang sarap namin, kumbaga siyempre kapag na-i-share mo na hindi mo naman lahat na natandaan, di ba? Maganda po na i-remind sa atin ulit yung salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon po ito'y napakahalaga sa ating buhay mananampalataya. Ang aking topic ngayong umaga, the effect of the Word of God in our daily Christian life. Ayan, may magandang epekto ang salita ng Diyos sa araw-araw na ating pamumuhay bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang mananampalataya. Yan, napakahalaga po yung salita ng Panginoon na lagi-lagi nating balik-balikan. Lagi nating pag-aralan, pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan, saliksikin. Dahil yan po ang ating pagkain. Yan po ang ating pagkain sa ating spiritual. Kapag tayo po nakapakinig po ng salita ng Diyos, dahil ang salita po ng Panginoon ay buhay, makatotohanan, makapangyarihan, na ang siya magbabago ng ating buhay. Kaya po napakahalaga po ang salita ng Panginoon na ito po ibigyan natin ng halaga, priority. Diba? I-priority na po natin sa ating buhay dahil ito po ang salita ng Diyos. Ito po magbibigay po sa atin ng wisdom, kaalaman mula sa ating Panginoon para ipagkaloob po sa atin ngayong umaga. Ano nga ba ang maging epekto sa bawat buhay ng tao ang salita ng Diyos? Atin pong tunghayan, pag-aralan at pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita kung ano ang maidudulot nito sa atin. Amen. Hallelujah. Atin pong basahin sa awit 19 verse 7. Binibigyang diin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Yan. Ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Ayan, hallelujah, salamat sa napakaganda ng salita ng Panginoon. Binibigyang diin ang salita ng Diyos ay walang labis, walang kulang, makatotohanan, kapanipaniwala, at ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan sa time po na tayo ay nanghihina, nalulupaypay, naguguluhan, walang kapayapaan, may kalungkutan, may kapighatian sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Ito po ay nandudulot sa atin ng matinding kaalaman. So sa atin po binasa na ito po ito'y batas ni Yahweh. Mandatory pala ito talaga. Ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. At ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Kaya po tayo po ay kapag tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, lumalakas po ating spiritual. Kung tayo po ay nanghihina,
nagbibigay ito ng panibagong kalakasan. At ang tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwala at bibigay ng talino sa payag na kaisipan. Ito po ay nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, sa aspeto ng ating buhay, sa ating mga plano sa buhay. Ang salita po ng Diyos ang nagtutuwid sa atin, ang nagbibigay sa atin ng makatotohanan sa ating buhay. Kaya po napakahalaga po ang salita ng Diyos na atin pong pagbulay-bulayan araw at gabi. Diba? Sabi nga sa Joshua 1:9, 1:8, na ang sabi, dili-dilihin ninyo ang aking mga salita araw at gabi. Day and night. Read the Bible. Diba? Kaya po, bilang isang hinirang ng Diyos, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, gawin po natin ang mga salita niya. Ang kanyang mga tuntunin. Pag sumikapan po natin ito, dahil ito po ay may kabuluhan, ito po may halaga sa ating buhay. At ito po ang ating responsibilidad bilang isang mananampalataya. Bilang isang lingkod ng Panginoon, saliksikin po natin ang kanyang mga salita araw at gabi. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ito po ay nagdudulot ng matinding kasiyahan, matinding kagalakan, kaaliwan, at kapayapaan sa ating kaisipan. At kung tayo naguguluhan, ito nagbibigay ng linaw sa ating kaisipan. Nagbibigay ng direksyon sa ating kaisipan. Minsan, sa pagdidesisyon po natin, naguguluhan po tayo. Di ba? Anong ginagawa natin? Pray. Lord, tulungan mo ako. Minsan naguguluhan po ako, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Diba? Kaya napakahalaga po ang humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Minsan po, sa buhay po natin, kaya po tayo nagsasuffer, alam mo bakit? Sa mga maling desisyon. Kaya po minsan nagsasuffer din po tayo, pabigla-biglang desisyon. Kaya po, napakahalaga po na tayo ay humingi ng wisdom sa Panginoon. Pray and pray. Yan po ang susi para po maging maayos ang ating buhay spiritual. Ang salita po ng Diyos ito ay powerful, makapangyarihan. At yan pong mararanasan ang lahat ng ito. At ito po ang epekto sa salita ng Diyos sa atin. Kaya po ang sabi nga, salita ng Panginoon ay powerful, makapangyarihan, makatotohanan. Sa ating binasa, walang labis, walang kulang. Kompleto po yan. Wala pong labis, walang kulang. Kaya po, napakahalaga po ang salita ng Panginoon sa atin. There are 3 points if you take the Word of God. First point, if you accept the Word of God, it will bring great joy. Kapag tinanggap natin ang buong puso ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay ng matinding kasiyahan. Ayan, di ba? Kapag nag-manifest sa buhay natin, nagrema sa buhay natin, na-touch tayo. Sa kaisipan po natin na gulong-gulo po tayo, ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa ating puso. Ayan, ating pong basahin sa Gawa 8:4. Ipinangaral ng mga mananampalataya ang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita ng saan man sila magpunta. Ayan. Kaya minsan po tayo mga Kristiyano, minsan hindi po tayo nananatili dito lang. Hindi tayo nag-i-stay dito lang. Minsan po napupunta tayo sa ibang lugar. Minsan po doon po tayo naghahanap buhay. So napakahalaga po kahit saan man tayo na dalahin ng Panginoon, kailangan po nating i-share ang salita ng Panginoon. Ipangaral po natin ito bilang mananampalataya. Bakit? Minsan nagkawatak-watak, magayan. Nag-iba-iba po ka doon kung saan-saan po tayo napupunta. Ayan. Kaya po, napakahalaga po na manatili ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. Karoon ng impact, punong-puno ka ng salita ng Diyos.
Malaya po tayong i-share. Kahit saan po tayo magpunta, kahit saan po tayo mapadako. Yan, i-share po natin yung salita ng Panginoon sa ating mga kaibigan. Yan, sa ating malapit sa puso. Ihayag po natin ito. May kalayaan po tayo na i-share ang salita ng Panginoon dahil po nandiyan na po sa atin. Ipinamumuhay na po natin ang salita ng Panginoon. Kaya may kalayaan po tayong ipangaral ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ang salita ng Diyos sa atin pong maunawaan at maipula sa ating mga puso upang ito ay magkaroon ng kahalagahan. Ayan. Kaya po, napakahalaga po na atin pong laging nasa puso ang salita ng Panginoon. Ayan, hallelujah. At maipula sa ating mga puso upang ipangaral po natin kahit saan man tayo magpunta. Ibang lugar manatili na punong-puno ang salita ng Diyos at nakaimbak sa ating puso. Buong tiyaga, buong sikap. Patuloy saliksikin ang kanyang mga salita. Ipamuhay po natin ito, i-apply. Ayan. Best priority, best time, best effort ang ilaan natin sa salita ng Panginoon. Kapag po tayo ibabad sa salita ng Panginoon, mananahan po sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Mananahan po sa atin ang kanyang Holy Spirit kapag tayo ibabad sa salita ng Panginoon. Kapag natouch po tayo sa Word of God, ito'y magkakaroon ng rhema. Ito'y magkakaroon ng strike, magmamanifest sa atin. Lagi ko pong inuulit-ulit po yan. Magkakaroon po ng manifest sa ating buhay. At tumingo sa ating mga puso, ito, huwag po tayo mababago ang ating buhay. Yan ang epekto ng salita ng Diyos sa atin. Yan ang magagawa ng Diyos, ang salita ng Diyos sa atin. At magkakaroon tayo ng matinding kasiyahan. Diba? If you accept the Word of God, it will bring a great joy. Mananatili po ang kasiyahan sa ating puso ang salita ng Panginoon kapag babad ka sa salita ng Panginoon. Kapag lagi mong pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Second point, if you love the Word of God, it will bring a great peace. Yan. Ito po ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. At yan pong basahin sa Psalms 119 verse 165. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuhay. So, napakaano po yung salita ng Panginoon. Kapag mahal po natin ang kanyang utos, ang kautusan ng Panginoon, ayan, meron po tayong kapayapaan ang ating buhay. At tayo ay magiging matatag, matibay. Ayan, matibay po ang ating pundasyon sa ating Panginoon. Hindi tayo hihinto. Kumbaga, diba, ang sabi matatag, ang taong ito at hindi na mabubuhay. Yung sabi mabubuhay, hindi po aalis. Ayan. Kapag po, ang salita po ng Panginoon ay atin pong pakamahalin. Lagi sa ating puso, isip, kaluluwa ang salita ng Panginoon. Kahit po anong challenge sa ating buhay, kahit ano po mga pagsubok sa ating buhay, hindi po tayo matitinag. Kaya po pakanaisin po natin na ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso. Maipula sa matamang lupa. Ayan. Kapag ito po ay naipula sa matamang lupa, ito ay sisibol. Mamumulaklak. Lalago po ito at magbubunga. Di ba po sa isang, for example po sa ating, pag tayo po ay nagpula ng isang gulay, di ba po, marami pong proseso yan. Magkukultivate ka, ipupunla mo po yun, bibiligan pa yun, hihintayin pa yun ng ilang days.
So kapag nakita mo pang sumibol ito, tuwang-tuwa na po tayo, di ba? Tuwang-tuwa po tayo kasi sumibol na po yun. Then pagkatapos po yun, hindi yan, pag nagsibol po yun, alam mo, tataba po yun. Yun na po ang hinintay po natin, aani na po tayo. Mamumunga na po yun. Yun na po yung hinintay natin na makikinabang na po tayo sa ating pinunla. Ganun din po sa ating buhay espiritual. Ang isang Kristiyano po ay hindi po agad-agad na tayo po ay lalago. May proseso din po yan sa ating buhay. May pagdadaanan po tayo sa ating buhay. Kapag tayo po ay lumago sa ating espiritual, marami pong pagdadaanan sa ating buhay, paglilingkod sa Panginoon. Nandiyan na po ang mga challenges sa buhay natin, yung mga pagsubok sa buhay natin. Mararanasan po natin yan. Hindi po tayo exempted sa buhay natin. Di pa po, hindi pa po tayo Kristiyano? Di ba po nakakaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok? Ganun din po yun sa isang Kristiyano. Makakaranas po tayo ng pagsubok, pero ang pinaka masaya po doon, alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Alam natin sa pagsubok, meron po tayong solusyon. Diba? Alam natin na kapag ang pagsabi nga, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Kaya po natin. Dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran ng buhay. Meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na kaya may solusyon, may katugunan ang lahat ng ating challenges sa buhay. Ang hamon sa ating buhay, normal po yun na tayo nakaka-encounter ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay. Hindi po yan pari-pariho ang ating mga pagsubok sa ating buhay. Pero ang napakasaya po doon, mayroon tayong Diyos na handang tumugon sa ating mga trial sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po napakasaya po sa bilang isang lingkod ng Diyos na tayo ay mayroong Panginoon. Mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na kaya po tayong pasiyahin sa isang iglap. Sa isang bata, pilitan ko ikaw ay naguguluhan. Pasasayahin ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng linaw sa ating kaisipan. Bibigyan tayo ng direksyon sa ating kaisipan dahil po sa salita ng Panginoon. Dahil buhay, makatotohanan. Ang sabi sa ating binasa kanina, walang labis, walang kulang ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya po lagi po natin pahalagahan. Pagdilid-dilihin po natin ang salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin araw at gabi. At ito po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Diba? If you love the Word of God, it will bring great peace. Ayan. Kapag tayo po ay naguguluhan sa ating kaisipan, manalangin ka lang. Bibigyan ka agad ng Panginoon ng kapayapaan. Kapag tayo minsan hindi natin alam kung anong gagawin, submit to God. Ibigay natin sa Panginoon, ialay natin sa Diyos, si Lord na ang bahala. Diba? Yan lang po ang pinakamahalaga po sa lahat. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. Maliwanag po ang sabi ng salita ng Diyos. Pakamahalin natin ito. Tayo at magkakaroon ng kapayapaan at mapayapa ang ating buhay. Peace of mind. Ayan. Peace of mind. Magkakaroon po tayo ng peace of mind kapag tayo naguguluhan. Ayan. Hallelujah. Kaya pati pong ang ating pong pagmamahal sa Diyos at ang utos niya ay tayo ay hindi po tayo mabubuwal. Ayan, di ba? Hindi tayo bibitaw. Hindi tayo hihinto. Hindi tayo susuko. Never give up. Sabi nga, Kristiyano ka na, lagi kong inuulit-ulit. Kristiyano ka na lang, itudo mo na. Ibigay mo na ng buong-buo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi half-half lang. Buo na po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po 3/4.
pagsubok, minsan po, gumigip up. Alam niyo po, yung mga Kristiyano ganun, ang kanyang pundasyon ay hindi po matibay. Hindi po matibay ang kanyang pundasyon. Naka-encounter lang po siya ng pagsubok, may bitaw na sa Panginoon. Diyan po makikita ang tunay ng Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi po, meron lang po ang pagsubok bumitaw, humiwalay sa Panginoon. Napakaliit po ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, baka naisip po natin na tayo dito sa Bethel Church, 100% po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi po tayo susuko. Tandaan po natin, sabi mo sa iyong katabi, never give up. Kausapin mo ang katabi mo, never give up sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kahit kabundok na po ang pagsubok sa atin, tuloy-tuloy lang. Ang pagpapagal po natin ay merong reward galing sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. May reward po, tandaan po natin. Ang ating pagpapagal sa Panginoon. May reward po yan. Ano po yun? Buhay na walang hanggan. Ang makakamit po natin. Diba sabi nga, makakapagtiis sa wakas ay siyang maliligtas. Magtiis po tayo. Si Lord nga di ba? Ang Panginoon nagtiis. Di ba? Grabe po ang pagtitiis ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos po tayo. Kung atin pong babasahin ang Biblia, talaga makikita po natin makatutuhanan po dito. Kaya po lagi ko po i-encourage, magbasa ng salita ng Panginoon para makarelate po kayo sa bawat mensahe ng Diyos. Masasabihin mong totoo nga ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Panginoon siya magbabago ng ating buhay. Tandaan po natin, kapag hindi tayo babaan sa salita ng Panginoon, huwag mong asahan, mababago ang buhay mo. Pero kapag babaan ka sa salita ng Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala siyang katulad. Wala nang hihigit pa, kundi Panginoon lamang ang magbabago ng ating buhay. Wala nang iba. Kaya go lang. Patuloy lang po tayo. Patuloy lang po tayo maglingkod sa ating Panginoon. 3 points. If you keep the Word of God, it will bring great reward. Ayan po. Sabi ko kanina, kapag tayo nagpapagal sa Panginoon, may reward galing sa Diyos. Pakaingatan po natin lagi sa ating buhay, sa puso't isipan, ang salita ng Diyos dahil meron tayong himala at malaking reward at gantimpala mula sa Kanyang. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Mapalad po tayo dito ngayon na nandito ka, nagsiselebrate sa Panginoon, sa Kanyang gawain. Libo-libong tao, isa ka sa pinili ng Diyos, isa ka sa hiniran ng Diyos, isa ka sa tinawag ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Atin pong basahin sa awit 19:11. Ang mga utos ni Yahweh ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Ayan. Maliwanag po ang salita ng Panginoon. Kapag sinunod daw po natin ang salita ng Panginoon, mayroon tayong malaking gantimpala. Kapag maghinto ka, walang gantimpala yun. Alam mo mangyayari? Kapag hindi ka nagpatuloy sa Panginoon, magiging irresponsible ang buhay mo. Kaya po, tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Paano makakamit ang reward? Kung tayo po ay naghinto sa paglilingkod sa Panginoon.
Ayan po, hallelujah. Nililiman ng Diyos sa atin na ang mga pinili niya, tinawag niya, hinirang niya, at tumanggap sa kanyang pananampalataya ay magtitiwala sa Kanya. Kailangan sumunod at magpasakop upang mayroong malaking gantimpala mula sa Panginoon. May mga benefits po tayo mula sa Diyos. Ito po yung mga benefits natin. Provision, favor, pagpapala, himala. Yan po ang ating mga favor sa Panginoon. Wisdom, knowledge, ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Ipagkakalob ng Diyos sa atin ang mga matinding kagalakan, matinding kasiyahan, matinding kapayapaan, gantimpala mula sa Kanya, ayon sa masumusunod sa Kanyang tuntunin. Ito ang mararanasan natin. Ito ang mga benefits natin sa ating pagpapagal sa Panginoon. Mararanasan po natin ito kapag tayo mag-stay to serve God. Manatili tayo maglingkod sa Panginoon. Ipagkakalob ito ng Panginoon sa atin. Mananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang mag-guide sa ating kaisipan patungo doon sa Kanyang paanan. Sa tamang direksyon sa ating buhay. Sa tamang desisyon sa ating buhay. Kakamit po natin ang gantimpala mula sa Panginoon. Hallelujah. I encourage all of you. Patuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon. Gusto ko lang pong i-recap ang ating pinag-aralan. First point po, if you accept the Word of God, it will bring great joy. Kapag tinanggap natin ang buong puso ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay ng matinding kasiyahan. Second point, if you love the Word of God, it will bring great peace. Ito po'y magbibigay sa atin ng kapayapaan. Third point, if you keep the Word of God, it will bring great joy. Pakaingatan natin lagi ang salita ng Panginoon. Hallelujah. At sa ating buhay, sa ating puso at isipan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sana po ang ating pag-aralan ngayong umaga tumingo sa ating puso at isipan. Ipamuhay po natin, hindi lang po lang pasa tayo na ipasok sa ating isip, puso at kaluluwa. At ito po ang bibigay sa atin ang ating kapayapaan sa ating buhay. Continue to obey the Word of God. You need to love the Word of God. You need to love the Bible. I hope na ang salita ng Panginoon, pahalagahan po natin, i-apply po natin, gawin po natin. Lagi po natin i-surrender ang ating buhay sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. We honor you, God. Panginoon, lahat ng parangal, Panginoon, para sa iyo lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon. Na ang salita mo, Panginoon, magbibigay sa amin, Panginoon, ang linaw ng kaisipan. Magbibigay sa amin, Panginoon, malinaw na direksyon sa aming buhay. Na ang salita mo po, Panginoon, magbibigay sa amin, Panginoon, ng matibay na pundasyon. Na anumang mga pagsubok, trials, hamon sa buhay namin, Panginoon, hindi kami give up, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Lord, ang dalangin ko po, Ama, isang puso't isipan namin, Panginoon. Ito'y manatili sa amin. Magamit namin, Panginoon, sa aming mga araw-araw na pamumuhay sa pagkikipagbaka sa mundo namin ginagalawan, Panginoon. Na ang salita mo, Panginoon, magiging sandata namin, Panginoon. Na ang salita mo po na magbibigay sa amin ng lakas. Na ang salita mo po na magbibigay sa amin ng kapayapaan sa buhay namin. Na ang salita mo pa na magiging hamon sa amin, Panginoon. Na hindi kami maghihinto, hindi kami magsusuko, Panginoon. Kundi, Lord, patuloy
Patuloy kayo maglilingkod sa iyo. Habang buhay kami, Lord, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Habang buhay ka namin papupurihan. Habang buhay kami, Panginoon, maglilingkod sa iyo, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umaga ito. Tunay nga, Ama, na ikaw ay Diyos na buhay na ang pinaglilingkuran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa matinding pagmamahal mo sa amin, Lord, na kami pinili mo, tinawag mo, hinirang mo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya, Lord, nandalain ka po pa ng buong buhay namin, iaalay namin sa iyo. Buong buhay namin, Panginoon, paglilingkuran ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat. Lord, sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen.